Pero speedbird, matulin to. Halos hindi nagpapahuli to pagka binitawan namin sa 150, ganyan. 100, hindi nagpapahuli to. Bagong araw na naman po mga kapatid. Dito para andito na naman para mag-share sa inyo ng konting tips kasi marami pong nagtatanong vitamin ng mga breeder saka itong mga flyer natin, mga pangkarera. So hindi ko po masagot isa-isa sa mga katanungan, so ito na, gagawa na lang po ulit tayo ng video como sa unang mga video ko ng mga tips na isasama ko na, pero sa dami po ng mga nagtatanong, so uulitin natin, pero hindi naman yung actually uulitin natin, kundi yung ibang sikreto na mga ginagawa po ng tinuro po sa akin ng amo ko at yung natutunan niya po dun sa Jansen Brother na i-senior naman ng mga Jansen Brother sa kanya nung kumuha siya ng kalapate ron, ay naituro naman niya sa akin. Como confidential sana to, sasabihin ko na rin para wala tayong lihiman sa mga mabait ka! Mga tips at tumutulong ka sa ating mga kababayan. Conditioning na ginagawa po ng amo ko rito na ituro naman po sa akin. Dito po muna tayo sa loob sa mga vitamin. Como ang mga vitamin po rito mga kalapatids, ay hindi po tayo makakabili dyan sa Pinas kasi marami naman po tayong vitamin dyan sa Pilipinas na magaganda. I-base na lang po natin dyan sa Pilipinas yung mga vitamin na mga magagamit po natin. Kasi kung dito, siguro halos parehas din, pero pag dito po, mahirap po magpa-import ng vitamin, lalo na po pag liquid. Sa tablet, okay lang. Pero pagka liquid po, bawal po sa aeroplano. O doon po sa loob, papaliwanag ko po sa inyo. Ito po mga kalapatid, yung mga vitamin na ginagamit po natin. Ito po yung inuuna natin sa first day, nakasulat po dyan, nilagay po na matanda. So 2 days po, 2 days na ganito. Ang mixture po nandyan per gallon kasi water soluble po to, tinutunaw po natin sa tubig to. Purga po ito, purga. So sa 2 araw magkasunod. Tapos po ang sumusunod po na ibinibigay natin ito. Ito parang ano to, oil eh. May pagka-oil po siya na liquid. Ito po ang pinakamahal dito. Hindi ko po alam kung para saan yan. Basta yan binibigay. Ito pangatlong araw, nakita niyo man sinulatan ng matanda ng 3. Pangatlong araw po yan na ibinibigay. Ito pong meron pa pala to kasama nitong oil na liquid, yung powder na to, 2 rin, no? So pangalawa, pag sinilagay niyan to, pangalawang beses ko ibibigay pag natapos po ito. Ito po, powder din. Ito naman pong Liberton, diretso lang po ito, pang-4, tas diretso na. Yan, mga binibigay po ni Kuya Toy Bits nyo na vitamin na pinabibigay po ng amo ko. Ngayon may nagtatanong po, ito po mga vitamin na to, kasama po ang flyer at saka breeder dito po sa vitamin na mga to. So ang daming klase, no? Ganyan kaalaga ng matanda yung kanya mga kalapate. Ganyan niya kamahal ang mga kalapate niya, ganun din po sa akin. Ayoko po. Dito wala naman po kami na-encounter na mga sakit ng kalapate. Paminsan-minsan lang merong binubulutong, pero bihira ang cancer po dito at saka salmonera ang sakit. Bihirang-bihira po. Kasi pag meron man nagkasakit ng ganun dito, automatic ang sabihin ng amo ko, ikal na yan kasi marami naman tayong kalapate, sabihin niya. Hindi po siya nangihinayang sa kalapate, sa dami po ng kalapate na nandito. Ayun po, mamaya paglabas natin, sasabihin ko po sa inyo yung mga, uunahin po natin yung mga breeder. Ito nga po pala yung mga
Yung mga breeder na for China. Pangalawang itlog na nila to. Yung unang itlog, first clutch, tinanggal po lahat. Ito, second clutch na to. Ito, wala pa. So, andito tayo ngayon sa mga kalapatid sa labas sa loop natin. Sa Sabado siguro, magbablog ulit tayo. Itong flooring po nito, pipinturahan po natin yan. Kasi dun sa likod, napatapos ko ng pinturahan. Dito naman po tayo. Ito, panibago na naman. Day 1 ng pagpipintura po. Ito po ay mga Gordon natin. Hindi po sila stop breeding, diretso. Maraming order. Pares din po sa Opel, pero muna. Ito, pinakamaraming pairs dito sa Gordon natin eh. Ayun, nagsusubo yung isa oh. Yan. Yan ang mga Gordon natin. Sa flyer po mga kalapatids, ito na po ang unang tip po na bibigay ko sa inyo. Ang flyer po natin, pag naibigay na po natin yung mga vitamin ng mga kalapate, umpisa na po ang training sa mga flyer. Ang training po ng mga flyer natin is once a week. So, pag natapos po ang mga vitamin, or twice a week po, pagka sinisipag yung matanda, tuloy-tuloy yung lang po yung once a week po na binibigyan natin ng deworm, pero bababaan lang po natin yung kanilang dosage. Diretso po yan once a week. Tapos ang pagtotos po namin nung amo ko is nagtotos po kami ng 20 kilometers sa start toss po, magkasama ang old bird at saka mga 2020 na mga young bird. Dalawang beses po yan. Tapos pagtapos po nung 20 kilometers po na toss, ang binibigay na lang po namin na vitamin dyan is yung panliver vitamin nila. Pagtapos po ng 20 kilometers, additional 20 kilometers para sa young bird saka old bird. Sabay-sabay na rin po uling papakawalan yan. So, anong mangyayari po? Pag magbibigay po kayo ng deworm na mababang dosage lang po, pagka lumalayo na po at medyo maganda na po ang lipad ng mga kalapati natin, mga kalapatids. Mga 60, 80 to 100 kilometers na po. Ang ginagawa po namin matanda is sa unang pakawala, grupo. Pero mauuna po ang old bird, mauhuli ang young bird. Sa pangalawang pakawala po natin, baliktad. Mauuna ang young bird sa old bird. Babalik rin po natin. Gagawin natin 3 yan pag malayo na. Kunyari, nasa 100 kilometers na tayo. Sa susunod po na pakawala nila, ito na po, mahirap na po. Itotos po namin 3 lang. Either young bird or old bird. 3 lang po yan para mag-isip sila ng sarili nila. Kasi yung iba napapasabay lang kaya nakakauwi. Bago kami magse-select na ng pang-race. I-re-record na po kung sino unang makakauwi na mga kalapate. Ayun, na tayo. Selection na po tayo ng mga kalapate. Ayan po ang sekreto po ni Mr. Hideo Nin ng training sa ating mga warriors. Nandito tayo sa flyer slope mga kalapatid. Lumipat po si Kuya Toy Beats nyo. Ito po yung mga warriors po natin, mga young bird, tsaka mga hindi naman masyadong old bird. Last year lang po mga nandito. Nandito rin po yung mga natirang finisher na mga 700 kilometer. So sila ang mag-guide dito sa mga bago pagka itinutos na po natin na malalayo. Ito po ang pinaka-tatandaan yung sekreto. Ito hindi ko po sana sasabihin to kasi ayaw nung amo ko, pero marami po nga nagre-request, saka dyan naman po natin sa Pilipinas gagawin, hindi naman po rito kasi hindi niya rin sinasabi sa mga kasabahan niya nagkakalapati rito. Ito po natutunan niya kay La Jansen. Kunyari po mga kalapatids,
sasali po tayo sa malalaking event dyan sa Pilipinas, kagaya ng mga MacArthur Race, kaya mahabang events po na karera. Ang gagawin nyo po, umpisa po sa breeding. Ang gagawin nyo po sa i-breed nyo mga kalapate, mga kalapatids is magse-select kayo ng best sa best. Yung pares na champion, pares na nalo. O miski finisher lang, okay na. Basta lumipad po siya ng malayo. Pero pinakamaganda yung best sa best, yung talagang champion po natin, ang seleksyon. Pangalawa po, mga kalapatids. Pag dati na po sila nagpapares, o magkapares, okay lang. So, nakahanda na po ang ating ring. Ang gagawin po natin, pag naglimlim na po ang kalapate natin, mga kalapatids, ang gagawin po natin, pababayaan po natin sila. Yung vitamin po pala ng breeders, dire-diretso lang. Yung mga dati natin binibigay sa kanya, yung mga pinakita ko sa inyo, tuloy-tuloy lang po ang bigay po ng mga vitamin. Pagka hanggang sa nagdilimlim, pag napisa na po ang kanilang itlog, ihinto na po lahat ng mga vitamin. Ngayon po, kung kailangan parati pong pagka naggagawa po kayo, magbe-breed po kayo, parating may kasabay po yung kukuhanan nyo ng i-raise nyo po sa mga magagandang event, kagaya dito, yung national race, yung mga sinasalihan ng amo ko, yung talagang malakihan race. Ang gagawin po natin, mga kalapatids, pag nag-breed kayo, parating may kasabay na i-breed. Patapos, pag napisa po yung dalawa na inakay, after 4 days, aalisin nyo po yung isa. So, ang mangyayari po, mawawalan po ng nest mate yung pili nyo. Kunyari, ang pili nyo is babae. Basta sa isa sa kanila o sa dalawang mapipisa, ililipat nyo po yung isa, ipapayaya nyo po sa iba. Ang puwersa po ng vitamina sa katawan po ng kalapate, sabi ng amo ko, at ibubuhos sa isang sisiw lang, sa isang anak lang. Talaga pong solid po. Halos lahat po ng vitamins, minerals po na-develop po sa katawan ng isang breeder, mapupunta sa isang anak lang. Imagine nyo yan. Mapupunta po sa isang sisiw lang. So sa kabila po, pagka pinayaya nyo rin po yung isa, ganun din po ang mangyayari. So, napakalakas po niyang ibon na yan. Talagang makikita nyo, bata pa lang siya, magpapakita na po ng lakas sa liparan at saka sa bilis. Ayun po ang naobserbahan ko sa amo ko. Basta sinabi niya na yung singsing paghiwalayin, pag sinuksok ang singsing, yung isang inakay ipapasiter sa kabila, sa ibang nagpares o kaya sa ibang may anak. Pagka pinakakargahan niya po ng national race ring o kaya sa atin kagaya ng MacArthur ring, pag may ka-nestmate, lagay yung dalawang singsing sa pili natin breeder. Tapos pagka naka 4 days na, alisin na po yung isa, ay pa-sitter na po sa iba. Kaya ang mangyayari, isa lang po ang aalagaan niya. Yun ang turo po sa kanya ng mga Jansen brothers po nung kumuha po siya ng kalapate ron. So ayun po mga kalapatids, ang talagang sekreto po na tsaka isa pa po, makikita nyo sa pagitan po ng kanyang pityo. Pagka nyo, kukuha tayo ng isa at papakita ko. So ito po mga kalapatids, sample po nung ito po yung nakauwi. Ito may sensor pa yung nakauwi ng finisher ng 700 kilometers. Maliit lang po siyang kalapate. Ang lahi niya po is Opel. Ito po itsura niya, hen po siya. Ang number 1 senyales po na tinuturo sa akin ng amo ko sa mga magandang kondisyon ng kalapate, nagpupulbos po ang balahibo niya. Talagang makinis na makinis siya. At ang mata niya po makikita nyo,
Yung gitna po na itim is lumalaki, lumiliit, lumalaki, lumiliit. Yun, magandang sinyalis po yun. Tapos po itong sa may pitso niya, ito. Yung buto niya po sa gitna ng pitso. Makikita nyo po dito sa buto sa gitna ng pitso niya, meron pong tumatawid na parang ugat. Dito, kung makikita kayo mga 10 piraso na tumatawid na ugat, o basta meron tumatawid na ugat, the best po yon na condition. Ang sabi po ng amo ko. At itong po mga paa nila, makikita nyo itong mga paa nila ay nagpupulbos na mumuti-muti. Yan ang sinyalis ng magandang kondisyon ng kalapati. So, medyo naglulugon na po sila. Oh. Bawas-bawas na ang balahibo nila. Yan. Ito po, ano to? Opel po, finisher ng 700 kilometers. Ano pa po natin isang 700. Marami po sila rito. Yung iba kasi na isama ron sa, ibebenta sa Taiwan. Ito po, yung isang finisher natin. May sensor. Dark check po siya, hen. Ano po siya, Gordon. May itim po. Karamihan po kasi ng matitinding mga Gordon dito, yung mga dark check, tsaka yung black. Yung bang black check, yung talagang nangingitim na. Tapos yung may mga white feather. Ito po, yung pakpak nung finisher po natin ng 700 kilometer. Ito po yung isa, Gordon din na white feather. White feather po siya na Gordon. Ang liit, nakita nyo. Halos, carbon copy ni Josephine. Ito siguro, iuwi ko to, miski maliit siya. Ang liit, oh. Makita nyo, ayan, white feather. Ang liit niya, napakaliit niya. Oh. Pero bilog na bilog ang katawan. Pero speed bird, matulin to. Halos hindi nagpapahuli to pagka binitawan namin sa 150, ganyan. 100, hindi nagpapahuli to. So, ganito na lang mga kalapatid. Sana marami na naman akong tips na naibahagi sa inyo para masubukan nyo naman dyan sa Pinas habang wala pa ako. At pagka nakauwi na tayo, sa unang uwi siguro natin, mga kalapatid, aayusin ko muna yung loop ko para paglalagyan ng mga kalapate. Kasi mahirap na rin. Tapos papakita ko rin sa matanda para lalo siya makumbinsi na ipadala yung mga breeder niya sa Pilipinas. At paulitin ko po, maraming pong salamat sa inyo mga idol, mga kalapatids. Hanggang sa susunod po na video ni Kuya Toy Beats nyo at magkita-kita ulit tayo. Salamat! Arigato!